Kamusta ka? Handa ka na ba? Kasi yung mga materialis na binigay mo, grabe, tatalakayin natin yung isang napakalaki at parang nakakagulat na ideya. Paano kung ang cruise ay hindi pala plan B? Paano kung hindi ito isang trahedya na kailangang ayusin ng Diyos, kundi yung mismong pinaka-main event, yung grand finale, kumbaga, ng buong kwento ng paglikha mula pa sa simula? Yan mismo. Yan yung pinaka-ideya na tumatak sa akin mula sa mga source mo, na bago pa man sabihing magkaroon ng liwanag, may plano na para sa cruise, parang nakasulat na sa script ng universe at hindi na raw magbabago. At yan ang mission natin ngayon. Himayin natin yung nakakagulat na pananaw na yan. Ang laki ng tanong na binubuksan ito. Kung ang Diyos ay napakamakapangyarihan, bakit niya pipiliin ang pinakamahina at pinakanakakahiyang paraan para ipakita yon? Eksakto. At yan ang tamang tanong. Kasi ayon sa mga tekstong ito, ang focus ay hindi sa paano namatay si Kristo, alam naman natin yung mga detalye niyan, kundi bakit doon sa krus. At ang sagot na unti-unti nating bubuuin ay umiikot sa mga konsepto na parang galing sa isang epic na kwento. Tulad ng Pagmamana ng isang kaharian, ang karapatang humatol, at yung parang huling pagtutuo sa pagitan ng dalawang klase ng kapangyarihan. Okay, sige. Para mas maintindihan natin yan, magsimula tayo sa pinakaunang sinasabi ng source mo, na hindi ito aksidente kundi isang voluntaryong desisyon. Madaling sabihin, pero paano yun dinepensahan? Kasi sa unang tingin, mukha talaga siyang biktima ng, alam mo yon, politika at relihiyon ng panahon niya. Diyan ngayon pumapasok yung sipimula sa Juan na parang pundasyon ng buong argumento. Sabi ni Jesus, walang sinemang kinuha ng buhay ko, kundi ibinibigay ko ito ng kusa. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong bawiin itong muli. Yung mga salitang kusa at kapangyarihang, yun ang susi. Oo, sinasabi niya, hindi ninyo kinuha ang buhay ko, ibinigay ko ito, desisyon ko to. Hindi siya isang piyesa lang sa laro. Siya ang manlalaro na may hawak ng sarili niyang piyesa. So hindi lang siya basta pumayag, siya yung nagpasimula. Pero teka, dito ko medyo nalilito sa isang punto na binanggit sa source mo. Sinasabi doon na kahit ang ama, yung unang persona, ay hindi siya kayang pilitin. Paanong nangyari yun? Di ba't may konsepto ng pagpapasakop ang anak sa ama? Magandang tanong niya yan kasi medyo komplikado yung paliwanag sa source mo. Ang sabi roon, yung pagpapasakop ay nangyayari lang dahil nasa loob siya ng ating space-time. Space-time? Oo, space-time. Isipin mo na lang na parang dalawang CEO ng iisang kumpanya. Magkapantay sila, pareho ang otoridad, pero nung nagdesisyon yung isa na bumaba at magtrabaho sa factory floor, kailangan niyang sumunod sa mga patakaran doon. Okay. Kailangan niyang mag-clock in, sumunod sa foreman, mga ganon. Tama. Pero sa labas ng factory, CEO pa rin siya. Ganun daw ang nangyari. Sa labas ng ating universe, sila ay ganap na magkapantay. Walang makakapilit sa isa. Yung pagpapasakop niya ay isang role na pinili niyang gampanan nung siya'y naging tao. Wow. Okay, malaking tulong yung analohiya na yan. So pinili niyang gampanan yung role, hindi dahil mas mababa siya. At pinatibay pa yan ng source mo gamit yung eksena sa hardin, yung sinabi niya sa Mateo na kaya niyang tumawag ng 12 batalyon ng mga anghel. Mahigit 70,000 anghel yun! Grabe! Isang buong hukbo na, no? Isang tawag lang. Pero hindi niya ginawa. Eksakto, at binigay niya yung dahilan paano matutupag ang kasulatan na nagsasabing ganito ang dapat mangyari. Ito yung paulit-ulit na sinasabi sa source, may script. At ang script na yon, ang kasulatan, ay hindi pwedeng baliin. So ang krus ay hindi isang plan B nung nagkasala sina Adan at Eva. Hindi. Mula sa pananaw ng Diyos na nasa labas ng panahon kung saan ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay isa lang, ang krus ay itinakda bilang pundasyon ng paglikha bago pa man magkaroon ng simula. Okay. Gets ko na. Hindi ito reaksyon, kundi isang proactive na pundasyon. Ngayon, kung ito ay isang plano, meron niyang goal. Dito na papasok yung sinasabi sa source mo na konsepto ng pagmamana. Ano ba talaga ang nakuha o kumbaga namana mula sa sakripisyong ito?
Ayon sa source, ang mana ay ang mismong espasyo-panahon. Ang buong nilikhang realidad. Lahat. Oo. At kasama dyan ang tatlong bagay. Pagmamay-ari, kapangyarihan sa pamamahala, at pinakamahalaga ang kapangyarihang humatol dito. Teka, parang baliktad. Paanong ang pagkamatay niya na para sa marami ay sukdulang pagkatalo, ang naging paraan para manalo at magkaroon ng karapatang humatol? Ang laking twist noon. Yan mismo yung makamayong kabaan na unlight ng source mo sa pamamagitan ng pagpapakita na kaya niyang sundin ang sarili niyang mga utos hanggang kamatayan at pagkatapos ay mabuhay muli. Napatunayan niya ang dalawang bagay. Una, na ang kanyang mga kautusan ay perpekto at makatarungan. Okay? At ikalawa, na siya bilang tagahatol ay perpekto at makatarungan din. Dahil napatunayan niyan sa harap ng lahat, mayroon na siyang ganap na moral at legal na karapatan na hatulan ang lahat ng sumuway doon. Kumbaga, bago siya humatol sa iba, hinatulan at pinatunayan muna niya ang sarili niya sa harap ng buong nilikha. Yun nga, kaya kapag ibinabanan niya ang hatol, wala nang makakapagsabi na hindi yan patas. Okay, naintindihan ko na. Ngayon, pag-usapan natin yung isa pang karakter sa kwentong ito, si Satanas. Paano siya pumasok sa planong ito? Kasi mukhang siya ang kontrabida na nag-e-execute ng plano, pero ayon sa source, wala siyang tunay na kapangyarihan dito. Tama. Malinaw sa teksto na ang isang nilalang, kahit gaano pa kalakas, ay hindi kayang patayan ang kanyang manlilikha. Imposible yon. Ang nangyari, ayon sa source, ay pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang masamang balak ni Satanas dahil nagsisilbi ito sa mas malaking layunin na nakasulat na sa script. Pinahintulutan lang. Oo. May isang linya doon na nakakaintriga. Kung hindi raw gagawin ni Satanas yon, hindi siya gagamitin ng Diyos. Ibig sabihin, hindi inutusan ng Diyos si Satanas, pero ginamit ng Diyos ang masamang intensyon niya para matupad ang isang mabuting plano. Na kahit anong tira ng kalaban, kahit ni Satanas, ay kasama na sa kalkulasyon niya. Tumpak, parang isang grand chess master. Hindi sinasabi ng source na kailaman si Satanas. Ang sinasabi ay, dahil sa malayang niyang pagpili na magrebelde, naging instrumento siya sa loob ng mas malaking plano. Okay. Para sa Diyos, ang masamang kilos ni Satanas ay hindi isang sorpresa. Hindi yan problema na kailangang solusyonan. Isa lang yung variable na na-account for na mula sa simula pa lang. So ang focus ay hindi sa pagiging kailangan ni Satanas, kundi sa pagiging hindi masisira ng plano ng Diyos. Yon mismo. Walang sino man, kahit ang pinakamalakas na kaaway, ang makakapigil sa kung ano ang itinakda sa kasulatan. Okay, malinaw na yon. Hindi siya necessary pero utilized. At yan ang nagdadala sa atin sa mismong puso ng argumento ng source mo. At dito talaga nagiging interesante, yung paghahambing sa dalawang uri ng kapangyarihan. Oo. Dito nagbabago ang buong pananaw. Sinasabi ng source na may dalawang klase ng banal na kapangyarihan. Ang una, yung pamilyar sa atin. Yung raw power. Yun, ang kapangyarihang lumikha ng mga galaxy sa isang salita. Ang kapangyarihang kayang magpaluhod sa katawan ng sino mang nilalang. Ito yung kapangyarihan na kinatatakutan. Yung kapangyarihan ng kulog at kidlat, yung madalas ipakita sa lumang tipan. Pero sabi ng source, may mas mataas pa raw dyan. Meron. At ito yung ikalawang uri. Ang kapangyarihan ng pag-ibig na nagpapaluhod hindi sa katawan, kundi sa puso. Ito yung kapangyarihang na hindi pumipilit kundi nangangakit at ang krus, ayon sa pananaw na ito, ang pinakamataas at pinakamatingkad na pagpapakita ng kaluwalhati at pag-ibig na ito. May isang napakagandang linya sa source mo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay buhay sa mga nilalang mula sa wala. Ang kanyang pag-ibig ang nagbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Grabe. Yung una ay tungkol sa existence, yung pangalawa ay tungkol sa eternal na kabuluhan. Tumpak! Ang ganda nun. Isang kapangyarihan para magsimula ng buhay at isang mas mataas na kapangyarihan para gawing makabuluhan at walang hanggan ang buhay na yon. At para mas maging malinaw, gumamit ang source ng paghahambing, di ba? Inilarawan si Satanas bilang isang nilalang na ang kalikasan ay yumurak sa iba para sa sariling interes. Sa kabilang banda,
Ang Diyos naman ay isinuko ang lahat para sa iba. Yun yung sikat na analohiya ng butil ng trigo sa John. Oo. Hanggat hindi namamatay ang butil ng trigo na inihasik sa lupa, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito yung magbubunga ng marami. Ito yung sukdulang kabaligtaran ng lohika ng mundo. Sa mundo, ang kapangyarihan ay pag-ipon ng yaman, ng impluensya, ng lakas. Tama. Pero sa banal na lohika na pinapakita sa krus, ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagbibigay, sa pagsusuko, sa pagiging wala. At paano ito ikinonekta ng source sa konsepto ng malayang kalooban? Kasi parang yan na yung susunod na hakbang sa lohika niya. Dito na nabubuo yung buong larawan. Ang argumento ay ganito. Yung unang uri ng kapangyarihan, yung puwersa, kayang pilitin ng pagsunod, pero hindi nito kayang lumikha ng pag-ibig. Oo naman, pwede kang pasunurin ang isang tao dahil sa takot, pero hindi mo siya mamamahalin dahil doon. Eksakto. Ang krus, bilang sukdulang pagpapakita ng pag-ibig na nagsasakripisyo, ay ginawa para mapanalunan ng puso ng mga nilalang. Kapag nakita nila ang lalim ng pag-ibig na yon, doon sila natututong magmahal pabalik. At kapag mahal mo na ang Diyos at ang kapwa mo, Yung pagsunod sa kautusan ay hindi na isang obligasyon. Nagiging natural na lang. nagiging natural na tugon na ito ng pag-ibig. Sa puntong iyon, ayon sa source, nakukumpleto ang kanilang kalayaan. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi lang ang kakayahang pumili, kundi ang piliin ang mabuti ng kusa. At dahil sa pag-ibig. So, kailangan ng perpektong pag-ibig para maisakatuparan ng perpekto ang isang perpektong batas. Hindi sapat yung batas lang. At ito ang nagdadala sa atin sa isang malaking tanong. Paano nga ba makikilala ng isang may hangganang nilalang ang isang walang hanggan at hindi nakikitang Diyos na ganito magmahal? Sabi ng source mo, imposible ito sa sarili nating kakayahan. Para tayong isang patak ng tubig na sinusubukang unawain ang buong karagatan. Hindi kaya. Dito na ngayon pumapasok ang pinaka-critical na kaganapan sa buong plano, ang pagkakatawang tao. Ang incarnation. Oo, kung ang krus ang kasukdulan, ang pagkakatawang tao ang simula ng huling yugto. Sinasabi sa materyales mo, nagkatawang tao ang ikalawang persona para gawing posible ang imposible, para ipakilala ang Diyos sa paraang makikita, maririnig at mahahawakan, para isalin ang isang walang hanggang realidad sa isang lingwahe na maiintindihan ng mga may hangganan. Yan yung sinabi ni Jesus kay Felipe sa Juan na sinipirin sa source mo. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Parang sinasabi niya, gusto ninyong makita ang Diyos? Heto ako. Ginawa niyang konkreto at relatable ang isang abstract na konsepto. At idinidiin ng teksto na ito ang tanging paraan, hindi lang isa sa maraming paraan. Ang tanging daan para makilala ang Ama ay sa pamamagitan ng anak. Tanging daan. Oo, kung hindi siya naging nilalang, ang Diyos ay mananatiling isang konsepto, isang puwersa, isang malaking misteryo. Hindi natin malalaman ang kanyang karakter, lalo na yung lalim ng kanyang pag-ibig. Na totoo naman, paano mo malalaman kung gaano ka kamahal ng isang tao kung hindi niya ito ipapakita sa isang konkretong paraan sa loob ng iyong mundo? Sa iyong panahon, Na nagbabalik sa atin sa simula, binabalikan nito yung pinakaunang punto na tinalakay natin, ang buong inisyatibo ay nanggaling sa Diyos. dahil hindi natin siya kayang abutin, siyang bumaba. Dahil hindi natin kayang unawain ang walang hanggan, pumasok siya sa ating hangganan. Dahil hindi natin kayang kamtin ang buhay na walang hanggan, siya ay naging mortal para ihatid tayo doon. Ang buong plano, mula simula hanggang wakas, ay kanyang gawa. So, kung lalagumin natin ang lahat ng ito, ano ang nabubuong larawan mula sa mga materyales mo? Ang krus, mula sa pagiging simbolo ng pagkatalo at kahihiyan, ay nagiging sentro pala ng isang banal at kosmiko na plano. Hindi siya isang footnote sa kasaysayan ng paglikha, kundi ang mismong pangunahing ideya nito. Isang plano na nagpapakita na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagkontrol, kundi sa pagsasakripisyo. At ang tunay na pag-ibig ay mas malakas pa sa kamatayan. Isang magandang paglalagom yan. At para mag-iwan tayo ng isang huling kaisipan, may isang linya sa source mo na talagang tumatak sa akin. Sinasabi doon na makikilala lang natin ang Diyos hanggang sa antas na nais niyang ipakilala ang kanyang sarili.
Hindi natin siya kayang i-discover na parang isang scientific principle. Palagi tayong tagatanggap lang ng kanyang pagpapakilala. Oo. At ang pinili niyang paraan para sa pinakamalalim at pinakatotoong pagpapakilala ay hindi sa pamamagitan ng nakakasilaw na kapangyarihan sa tuktok ng isang bundok, kundi sa pamamagitan ng sukdulang pagpapakumbaba, sa sabsaban, sa paghuhugas ng paa, at sa huli sa isang krus. Wow! Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na ito para pag-isipan kung ang sukdulang pagpapakumbaba at pagsasakripisyo ang pinakamataas na pagpapahayag ng banal na kapangyarihan at pag-ibig ayon sa pananaw na ito. Ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa kung ano ang tunay na kahulugan ng kadakilaan, hindi lamang sa konteksto ng pananampalataya, kundi maging sa paraan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay?